Itong si Interior and Local Government Chief, itinanggi na mayroong mastermind doon sa pagpapaaresto sa dating Pangulo at nilinaw din na wala hong group effort mula sa mga opisyal upang isuko si dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. May update po dyan si Bombo J.C. Galvez. Mariing itinanggi ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na mayroong mastermind sa pagpaparesto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nilinaw ni Remulla sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations na walang nangyaring group effort mula sa mga matataas na opisyal ng gobyerno na isuko si Duterte sa mga otoridad. Ang paglilinaw na ito ni Remulla ay matapos ipalabas sa pagdinig ay isang TV interview sa kanya noong Marso 13 kung saan nabanggit itong operasyon na group effort kasama sina Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro at National Security Advisor Eduardo Año. Git ni Remulla, noong Marso 10 sila nag-usap at ang kanilang tinalakay ay chismis lamang. Kaugnay ng sinabi mismo ni Duterte habang nasa Hong Kong na may palabas ng warrant of arrest laban sa kanya kung saan lumabas naman nung kinabukasan Marso 11 ng madaling araw. Ngunit iginit ni Marcos na malinaw na may binanggit si Remulla na group effort ang pagpaparesto kay Duterte, bagay na itinanggi ni Remulla. Pakaliwanag naman ang sabi ninyo, hindi ako mag-isa kahit ako ang kasama ng presidente nung nagsalita sa press con, hindi ako mag-isa ang nagplano. Isang grupo kami. Tapos pinangalanan mo. No, ma'am. Eh sinabi ninyo eh. I state, ma'am, again, executive privilege. But, ma'am, Walang executive privilege kasi binunyag na ninyo I sa must TV. state it very clear, as I stated very clear, that there was no mastermind. We were discussing mainly about what the president's statements were in Hong Kong, and it was based all on that statement, ma'am. Sinabi ninyo na hindi kayo mag-isa na nagplano, kundi isang There was grupo. no planning, ma'am. Pero yun ang sabi eh. I said, hindi ako nagplano. Marami May kaming- isang grupo na ang nagplano. We were all talking about a rumor, ma'am, and that was all. Rumor lang yun? Yes, ma'am. Group effort ang sabi mo eh. Ang tanong niya kung ikaw ang nagplano, tapos sabi mo, There was no hindi, planning. group effort. Iginit naman ni Año na walang grand conspiracy at walang core group na nagplano sa pag-aresto sa dating Pangulo. Biglaan anyang lahat ng nangyari noong Marso 11 kung kailan inaresto si Duterte. Sir, palagay ko po ay walang basis po yung ganong klaseng allegation sapagkat ito po ay legal na usapan at hindi po kami nag-focus sa legal na usapan sapagkat ang sa amin po ay on the lens of national security. Tapos wala rin po kaming na-monitor na pumasok dito ng mga ICC investigators nung sinasabi ng mga panahon na yan. So, dinipensahan din ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang papel ng gobyerno sa pagpaparesto kay Duterte sa International Criminal Court. Sinabi ni Remulla ng hakbang ay batay lamang sa international law enforcement mechanisms at hindi sa pamamagitan ng direktang pakikipagtulungan sa tribunal. Did not assist the ICC, ma'am. We continued with the very tenor of the letter that we did not assist the ICC. We never had contact with them. We'll go The there. investigation that they conducted was through their own methods, and we did not in any way assist them. As said in your letter, we cannot. It's we not did my not. letter, sir. It's the president's. It's a president's letter. We did not assist them. Kinatigan naman ni Chodoro ang pahayag na ito at sinabing hindi nakipagtulungan ng kanilang tanggapan sa International Criminal Court. Ma'am, the President's statement is binding and I defer to Secretary Remulla that we did not, no government agency, the DND never cooperated with the ICC as in accordance with the statement. Hindi na yun ni Marcos sa mga pahayag ng mga opisyal na anila wala ng jurisdiction ng International Criminal Court sa Pilipinas. Gayunpaman, posibleng hindi pa isara ni Marcos ang pagdinig ng kanyang komite ukol sa pagkakaresto kay dating Pangulong Duterte. Nag-iisip pa kung magkakaroon pa tayo ng second hearing kasi biglang maraming ibig magtestigo. Tignan natin kung kailan may time. Kaya hindi muna ako magsasalita o maghahatol dahil tuloy-tuloy pa po ang hearing. Hindi pa tayo sigurado kung magsasara na po tayo dahil marami pang nagbo-volunteer. Naharap si Duterte sa mga kasong crimes against humanity sa International Criminal Court para sa kanyang madugong war on drugs na nagsimula noong 2016 na ikinasuwi ng libo-libong individual. Binuksan ng International Criminal Court ang preliminary examination sa kampanya laban sa droga noong 2018 ni Duterte at kalaunan ay nag-withdraw ang bansa
sa Rome Statute noong 2019. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!